Isang magandang umaga muli sa ating mga kapatid. Magandang umaga sa lahat ng nasa kanilang tahanan. Ngayon ay panibagong Sunday na naman ay binigay sa atin ng ating Diyos. Sama-sama tayong magpupuri sa Kanya. Bago ang lahat ng ating pag-aawitan, tayo muna ay bumasa sa Kanyang mga salita sa Psalms 95 verses 1 to 7. Come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Let us come before him with thanksgiving and extol him with music and song. For the Lord is the great God, the King above all gods. In his hand are the depths of the earth, and the mountain peaks belong to him. The sea is his, for he made it, and his hands formed the dry land. Come, let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord our Maker. For he is our God, and we are the people of his pasture, and the flock under his care. Tayo po lahat ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong Sunday na binigay niyo po sa amin. Salamat, Lord, sa panibagong buhay, sa panibagong pag-asa, sa panibagong kalakasan. Salamat po, Panginoon, sa bawat araw, sa lahat ng aming mga kapaguran, at sa lahat ng aming mga pahinga. Salamat po sa lahat ng mga blessings. Salamat po sa mga answered prayers. Salamat po sa umagang ito, sa panibagong sigla at kalakasan, sa comfort, sa peace, sa love. Maraming salamat, Panginoon. Salamat po sa lahat ng mga pinagdadaanan namin, ng bawat pamilyang Pilipino, ng bawat pamilyang Kristiyano, ng buong bansa, Panginoon. Maraming salamat po dahil sa kabila ng lahat ng ito, alam namin, Panginoon, na kayo po ay nakatingin sa amin. Yung kapangyarihan niyo po ang patuloy na mananaig at ang iyong biyaya ay hindi matatapos. Salamat po sa pag-asang ito, Panginoon. Dalangin namin na kayo po ang manguna sa amin, sa aming pag-aawitan, sa aming pakikinig ng iyong mensahe, Panginoon. Kayo po ang maghari, Panginoon, at patuloy naming maluwalhati. Sa inyo po ang papurit pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
Magandang umaga mga kapatid. Muli ay mag-aral tayo ng salita ng Panginoon. Ano nga ba ang pagkakaiba ng unity sa harmony? Sabi po sa diksyonaryo, unity defined by how those elements relate to the productions as a whole, while the harmony defined by how those same elements relate to each other. So, ang ibig sabihin, kapag ang pinag-uusapan ay unity, ito ay tumutukoy sa pangkahalatan, pagkakaisa ng pangkahalatan, at yung harmony naman ay ang pagkakaroon ng pagkakapareho samantalang mayroong pagkakaiba. So, unity without diversity would produce uniformity. And uniformity tends to produce death. Bakit kaya? Kasi ang buhay ay balanse between unity and diversity. Unity and diversity produce harmony. As a human body weakens, its systems slow down and everything tends to become uniform. The result of this is that the body itself turns to dust. Kapag ang katawan ay humina at bumaba ang sistema nito at nagkaroon ng hindi pagkakaisa, yung pagtutulungan yung ating katawan, and then the result of this is death, o yung pagkamatay ng isang tao. So, itong pagbibigay ng halimbawa helps to explain why some churches now or the other ministries have weakened and died. Bakit merong mga church sa panahon ngayon, yung mga churches sa panahon ngayon, ay namamatay at nanghihina? Why? Because there was not sufficient diversity to keep unity from becoming uniformity. However, if diversity is not kept under control, it could destroy unity. And then you have anarchy. Ano ba ibig sabihin ng anarchy? Magkakaroon ng absence of system. Sa gobyerno, kapag sinasabing anarchy, nawawala yung pagiging systematic nito. Or, yung anarchy, ang ibig sabihin ay disorder in a country. Kapag nagkaroon yan sa isang iglesia ng anarchy, there is no system. So, ang mangyayari, manghihina at unti-unting mawawala ang iglesia kapag ito ang nangyari, yung anarkiya. So, bakit natin pinag-uusapan ito? So, ang tema na nating pinag-uusapan sa buong Hunyo ay living in harmony. Samantalang ang ating tatalakayin ngayon o yung topic natin is working in unity with diversity. Si Apostol Pablo, inilarawan niya ang iglesia sa pamamagitan ng katawan. So, doon sa 1 Corinthians 12:14 to 31, ang pag-uusapan natin dito ay yung 3 important facts about diversity in the body of Christ. Pero bago tayo mag-aral ng salita ng Panginoon, tayo po ay manalangin. Aming Diyos, marami pong salamat sa pagkakataon na ibinigay mo po sa amin upang kami ay mag-aral ng iyong mga salita. Dalangin po namin, O Diyos, Ikaw ang manguna po sa amin. Tulungan mo po kami, banal na Espiritu na aming Diyos, na magkaroon ng karunungan upang patuloy po naming masiyasat, patuloy po naming maunawaan ang mga salita mo po na nais mo pong dalhin sa amin. Nawa, O Diyos, naway maging pagpapala sa bawat isa po sa amin ang mga katotohanan na amin pong pagbulay-bulayan. Sa inyo ang lahat ng kapurihan, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. So tulad ng sinabi ko kanina, ang pag-uusapan natin is all about the 3 important facts about
diversity in the body of Christ. Ito yung iglesia. Why are there different members in the body of Christ? So, tatlo po yung pag-uusapan po natin. Una, the body needs different function if it is to live, to grow, and serve. So, kung meron kayong dalang Biblia, basahin po natin yung 1 Corinthians 12:14. So, ito po yung sinasabi sa New King James Version. For in fact, the body is not one member, but many. Sa Tagalog, ang sabi po, sapagkat ang katawan ay hindi binubuo ng iisang bahagi, kundi ng marami. So, sabi ko kanina, bakit mayroong pagkakaiba at kung ito ay pag-uusapan sa kaloob ng Diyos na nasa loob ng iglesia, bakit mayroong pagkakaiba? Bakit iba-iba ang mga kaloob sa loob ng iglesia? Kung titingnan natin, si Apostol Pablo dito ay inihalimbawa niya ang iglesia sa isang katawan na maraming bahagi. Sabi nga doon sa verse 14, the body is not one member but many. So sa science or sa medical term, why do we need different body parts? Bakit ba kailangan natin yung iba't ibang bahagi sa ating katawan? Ang sabi po doon sa dictionary, our body is more than what you see when you look in the mirror. Kapag pinagmasdan natin yung ating katawan sa salamin, ay hindi lamang ito isang imahe, but there are different parts. And then, yung different parts na yan have different jobs. May iba't ibang trabaho. But each part works together. Di ba? Lahat ng parte na yan, kung titingnan natin, yung ating katawan, ay merong iba't ibang bahagi na merong iba't ibang gawain. At yan ay gumagawa ng sama-sama sa iisang layunin. Alam nyo, pinag-uusapan natin yung katawan. So, maraming sistema sa ating katawan na alam nyo, lalo na yung mga mag-aaral natin. But, bakit ba talaga mahalaga yung sistema ng ating katawan, the body systems? Alam natin that our bodies consist of a number of biological systems that carry out specific functions necessary for everyday living. Yung ating katawan, alam nyo ba, it contains trillions of cells. Cells are the smallest recorded living things na kailangan ng ating katawan to survive, to live. Diba? Sabi pa doon sa medical term ng body system, in addition to keeping ourselves healthy and clean, our blood also works for our immune system and contains antibodies and white blood cells that fight germs and disease. So dito, yung ating internal system ang pinag-uusapan. Kung organ ang pinag-uusapan, alam natin yung mga vital organs or the vital organs or the parts of the vital organs. Sabi doon, this include the heart, brain, the lungs, the kidneys, the liver, and the pancreas. And then pag-usapan na lang natin yung work ng liver and pancreas. Ang liver and pancreas, alam natin na ito ay kasama doon sa digestive system. Alam naman natin kung ano ang digestive system. So, mayroong mga parte pa rin yan. Ano-ano yung mga yon? Yung bibig, yung esophagus, the stomach, the small intestine, the large intestine, the rectum, and the anus. And then, gumagawa sila ng sama-sama sa isang layunin. Di ba? And then, yung pancreas na akala natin walang gamit, ano ba sa Tagalog ng pancreas?
lapay. So, kadalasan nga, itong lapay, sa medical term, ito po yung nagiging sanhi na kapag mayroong problema ang lapay mo, pwede kang mamatay. But itong pancreas, hindi siya walang kabuluhan doon sa katawan natin. Ang trabaho niya, tulad ng liver, they produce digestive juices. So, dito makikita natin na ang katawan, na bagamat maraming bahagi, ay gumagawa ng iisa. No? Kaya, doon sa IBP background commentary ng New Testament, ito po yung sinasabi. Paul adopts an image commonly used for the Roman state. Si Paul, kinuha niya rito hindi lamang yung katawan, but yung kahulugan na ibig niyang iparating ay tumutungkol doon sa madalas na gamitin ng mga tao na nasa Corinto. Sabi nga ron, Paul adopts an image commonly used for the Roman state. So kasi yung Corinthians is a Roman state, consists of different kinds of people. Sino-sino yung mga yon? Doon sa verse 13 ng chapter 12, ang sabi po ron, sapagkat sa pamamagitan ng iisang espiritu ay binaptismuhan tayong lahat tungo sa iisang katawan, maging Hudyo o Griego, alipin o malaya, at tayong lahat ay pinaiinom sa iisang espiritu. So doon sa verse 13, pang nakita yung iba't ibang katangian ng mga tao. May Hudyo, may Griego, may alipin, merong malaya. So ito yung binubuo ng Roman state. Then, not only for the Roman state but also for the universe. Yung pagbibigay ng halimbawa dito ni Apostol Pablo doon sa 1 Corinthians chapter 12 ay hindi lamang tumutukoy doon sa Roman state but also for the universe. Kung pag-uusapan doon sa panahon nila, lalo na yung mga Stoic philosophers, ito yung mga Greek philosophers, they believe that the universe was like a body. And God's logos, the reason, yung mind, was the head that directed it. Ito yung nagdadirect. Then, doon nga sa Romans chapter 12, ay ipinakita ni Apostol Pablo na yung katawan applies to the church, sa iglesia, na mababasa natin doon sa verses 3 to 5. Basahin natin doon sa Ang Bagong Tipan, Filipino Standard Version. Sabi doon sa talatang 3, ayon sa kaloob na aking tinanggap, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo na huwag ninyong ituring ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Sa halip, ituring ninyo ang inyong sarili ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo, kung paanong ang ating katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ang gawain ng bawat isa. Gayun din naman, kahit na tayo'y marami, tayo ay iisang katawan kay Kristo at bawat isa ay bahagi ng isa't isa. So dito makikita natin sa Romans 12 na yung iglesia, yung church, ay binubuo ng maraming bahagi na bagamat siya ay iisang katawan, pero maraming bahagi na gumagawa ng iisa. They work as one. Yeah? Ginamit pa doon sa Bible background commentary, ang sabi doon, when the plebeians, sa panahon kasi nila Apostol Pablo, ang pinaka mas mababang uri ng tao ay itong mga plebeians, no? Naalala ko sa military, kapag sinabing plebo, lower class. Doon sa panahon nila Apostol Pablo, yung mga taong plebeians ay lower class
na mga tao. Nung sa panahon ni Apostol Pablo, they proposed revolt. But an aristocrat named Menaeus Agrippa, pag sinabing aristocrat, ito yung higher class. He convinced them that although the plebeians were less noticeable members, yung pinakamababang uri ng mga tao, they were necessary. Mahalaga sila. Kasi bakit? Kasi yung mga mabababang mga tao, no, yung mga, sabi nga, nasa middle class, no, sila yung pinagmumulan o nagpo-produce ng mga pagkain. So, mahalaga sila. Sabi roon. And, hindi lamang yung mga lower class, maging yung mga upper class people. Yung upper class people and lower class people had different roles, but they are both equal importance. Mahalaga sila. Sa loob ng church, no, wala namang lower and higher class. Lahat pantay-pantay. Ang bawat bahagi o bawat miyembro ng isang iglesia ay pantay-pantay. Mahalaga sa harapan ng Panginoon. At sila ay gumagawa para sa ikabubuti ng iglesia. Ito yung nais na ipahayag ni Apostol Pablo kung bakit inihalintulad niya ang iglesia sa isang katawan. Doon sa chapter 12 ng 1 Corinthians ulit, verses 14 to 18, ito naman din ang sinasabi. Sapagkat ang katawan ay hindi binubuo ng isang bahagi kundi ng marami, kung sasabihin ng paa, sapagkat hindi ako kamay, hindi ako kabilang sa katawan. Hindi nga ba ito bahagi ng katawan? Verse 16, at kung sasabihin ng tainga, sapagkat hindi ako mata, hindi ako kabilang sa katawan. Hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung ang buong katawan ay mata, saan naroroon ang pangdinig? Kung ang lahat ay pandinig, saan naroroon ang pangamoy? Inilagay ng Diyos ang mga bahagi ng katawan, ang bawat isa sa kanila ayon sa kanyang kagustuhan. Pansinin natin yung verse 18. Ang sabi roon, ang bawat bahagi ng katawan ay inilagay ng Diyos ayon sa kanyang kagustuhan. So, lahat ng bahagi sa katawan ay iniligay ng Diyos at ito ay dahil sa kanyang kagustuhan. Ano yung kanyang kagustuhan? Na ang iglesyang ito ay mabuhay ng maayos. Mabuhay na lumalago sa espiritual na kalagayan at naglilingkod sa Diyos. Ito rin ang dahilan kung bakit ang bawat bahagi ng ating katawan ay mayroong iba't ibang mga gawain. Nagsusuportahan sa isa't isa. Kaya sabi doon sa verse 20, maraming mga bahagi, ngunit iisa ang katawan. Kung pag-uusapan pa natin at palalawigin pa natin yung ginagawa ng bawat bahagi ng ating katawan, palagay ko, kapag ang isang bahagi ay hindi gumawa doon sa kanyang gawain, magkakaroon ng problema ang buong katawan. Pansinin niyo na lang, usong-uso ngayon yung sakit sa atay. No, yung sakit sa atay, yung liver. Kapag tayo ay meron sa sakit sa atay, unti-unti nitong pahihinain ang buong katawan. So, ano ang ibig sabihin nito, mga kapatid? Ang bawat bahagi ng ating katawan, kahit sa kaliit-liitang bahagi, yan man ay panlabas, o yan man ay vital organs na nasa loob ng ating katawan, ay napakahalaga. At ang bawat isa ay nararapat na gumawa ayon
sa kanyang gawain. Naniniwala ko na ang lahat ng mga mananampalataya at nakakilala sa Panginoon ay merong gagawin sa loob ng church. Kaya lang ang tanong, ano ang gagawin ko sa loob ng church? Ano ang role ko upang ang katawan ni Kristo, ang iglesia, ay mabuhay at hindi mamatay? Meron ka magagawa, kapatid, upang ang church ay hindi manghina at mamatay. Ikaw ang magiging dahilan upang ang iglesia na yan ay lumago sa pamamagitan ng kaloob sa iyo ng Diyos. At hindi lamang para mabuhay at lumago, kundi para ang iglesyang ito ay maglingkod sa Panginoon. So ano yung unang facts, katotohanan? Bakit merong pagkakaiba? Merong diversity, di ba? Sa body, sa katawan, sa body ni Kristo, sa katawan ni Kristo. Una, because the body needs the different function. Kailangan ng katawan ang iba't ibang role, yung iba't ibang gawain ng parte na yan. Because ito ang magiging dahilan na ang church ay mabubuhay, lalago, at makapaglilingkod. Pangalawa, the body promotes unity as they discover their dependence on one another. The body promotes unity as they discover their dependence on one another. Diversity in the body is an evidence of the wisdom of God. Yung pagkakaiba ng bawat parte ng ating katawan ay isang kapahayagan ng karunungan ng Diyos. Sa verse 18 ng chapter 12 ng 1 Corinthians, ang sabi roon, inilagay ng Diyos ang mga bahagi ng katawan, ang bawat isa sa kanila ay ayon sa kanyang kagustuhan, ayon sa kalooban ng Diyos. Inilagay niya yung bawat bahagi na yan. Kanina pinag-uusapan natin yung vital organs ng isang tao. Di ba? Ano-ano yung mga yon? What are the vital organs? Papaman. Ang sabi, it is composed of the heart, the lungs, the kidneys, the liver, and pancreas. Lahat ng ito ay gumagawa ng magkakasama at nakadepende sa isa't isa. Hindi pwedeng puso lang ang gumagana. Ang puso ay nakadepende rin sa ating sa ating mind. At ang mind ay nakadepende sa ating mga puso. And then yung lungs natin hindi gagana kung hindi manggagaling ang utos dun sa brain. And then yung kidneys din natin, yung liver natin, yung pancreas, they are related to each other. Meron silang mga relasyon. Hindi sila pwedeng magkanya-kanya. Ang sabi, everyone is needed. Kailangan ang bawat isa. Sabi ko nga kanina, pag merong hindi nag-function sa isang bahagi ng ating vital organs, magkakaroon tayo ng problema. Di ba? Tulad ng natin, yung kidneys. How many kidneys do you have? Ilang bato meron ka? Si Darna, isa lang. Ikaw, dalawa. Joke lang. Di ba? Pinatatawa ko lang kayo. Pero alam nyo, kung titingnan nyo napakatalino ng Diyos, napakarunong ng Diyos. Hindi niya tayo binigyan ng hindi balanse. Di ba? Laging balanse
yung ibinigay ng Diyos na bahagi ng ating katawan. Tingnan nyo, dalawa mata natin. Di ba? Ang pangit siguro kapag iisa lang ang mata. O, dalawa tenga. Di ba? Ano ba? Dalawa kamay. Dalawa ang paa. Di ba? Halos, meron laging kasama. Di ba? Ibig sabihin, napakarunong ng Diyos, ayaw niya na ang isang tao ay mamuhay lang ng isa. Laging mayroong siyang kasama. At alam nyo ba na ang tao ay mayroong dalawang brain? Diba? Tama ba? Mayroong dalawang utak. Ang sabi dun sa research ni Dr. Vincent Cadrawinata, diba? Ito, nung nabasa ko to, parang nakakatawa. Pero meron siyang basihan. Ang sabi niya, humans have two brains and they are both important. Ang dalawang brain na ito ay mahalaga, napakahalaga. Sabi niya, these human brains, both of which play a critical role in our body's overall function. So, yung dalawang brain na ito ay mayroong dalawang critical role sa ating kabuuan. Sabi niya, to our body's overall function, well-being, and behavior. Yeah. Ang sabi niya, it sounds strange to say, however, it is absolutely true. Sabi niya, it sounds strange, parang hindi tama, pero totoo. Nung nabasa ko nga ito, totoo ba talaga yon? Bakit? Kasi sabi niya ni Dr. Vincent Cadrawinata, confirmed that humans have two brains, both of which play a critical role, but yung kanyang, sabi niya, it sounds strange because yung isang brain, sabi ron, yung our brain in our head is responsible for our thinking and processing. So itong ating nasa taas na ulo, yung utak diyan, sabi riyan, it is the center for our nervous system. It receives signals from our body's sensory organ and in response sends information to the muscle, creating feeling and movement. So, yung mind natin, yung brain natin, sa ating ulo, nandyan yung nagpapatakbo ng ating central nervous system. Kaya gumagalaw yung ating mga kamay, yung mga ating paa, na ito nag-uutos. But, sabi niya, our second brain is located in our tummy. Nandito raw sa ating mga tiyan. Ayon sa kanyang research. Bakit baka nagkaroon ng utak sa tiyan? Di ba? Ang sabi niya, or to be more specific, in our digestive system, our stomach contains certain elements of our nervous system which includes chemicals that influence our mood. This nervous system operates independent of our brain. Independent, hindi siya, sabi ron, gumagawa siya ng hiwalay. Yung brain na nasa itaas at saka yung nasa ibaba, ayon sa kanyang research, ay gumagawa na magkahiwalay. Pero, merong silang paggawa na magkahiwalay, pero merong silang, merong silang iisang layunin. Di ba? Iisang gawain na mahalaga para sa buong katawan. Napakaganda nang na-discover nito ni Dr. Cadrawinata. Pero alam nyo, nagtuturo din ng science dati. Oo, nagturo ako ng science. Napakasarap magturo ng science. At dito, yung habang nagtuturo ako, ito kasama yung yung sa brain. Sabi nga,
yung utak na nasa ating ulo, no, ay merong dalawang bahagi. Merong dalawang part pa rin, no? And then, yung part na yan ay tumutukoy doon sa left and right brain. So, alam nyo, hindi ako naniniwala na ang lahat ng tao ay matalino. Tama ba ang sinabi ko? Hindi lahat ng tao matalino. Sabi nga nung ibang mga nanay sa kanyang anak na tamad mag-aral at laging baksak, ikaw na bata ka, wala kang utak. Totoo ba na ang bata walang utak? Actually, ang bata merong utak. Kaya lang magkaiba. No, magkaiba siya. Kasi yung mga matatalino, yan. Sino? Taas na kamay ang matalino. Yan. Yung mga matatalino, ang ginagamit nila na brain ay yung nasa left. Kasi yan yung, sabi rito, analytic thought. Yan. Nandyan yung nag-isip. Di ba? And then, nandyan din yung magaling magsalita. Oh. And then, dito sa left, sa right, ito naman, ito raw yung mga magagaling sa mape. Magagaling sa mape. Ito yung mga athletic. Ito yung mga mahuhusay mag-design ng arts. Ito yung, ang ginagamit nila, yung left brain. Pero, pag pinagsama yan, pwede naman daw pagsamahin eh. Kaya lang, bibihira. Kasi merong mga matatalino na hindi mahuhusay na atleta. Pero merong mga atleta na hindi mahina sa academic. Pero hindi na ngayon Kasi kapag ikaw ay player sa varsity, kailangan magaling ka sa laro, magaling ka rin sa academic. Pero dito, ang ipinapakita lang rito, ang bawat bahagi, each member needs the other members. And no members can afford to become independent. Walang isang bahagi ng katawan na pwede niyang sabihin na hindi kita kailangan. Di ba? Doon sa verse 21 to 22 ng 1 Corinthians chapter 12, ito ang sabi, ang mata ay hindi makapagsasabi sa kamay, hindi kita kailangan. At hindi rin makapagsasabi ang ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Sa halip, ang mga bahagi ng katawan na sa tingin natin ay mahina, ay silang kailangan. Hindi natin pwedeng sabihin sa kamay, hindi kita kailangan. Napatay ka kapag hindi mo kailangan ng kamay. Ang hirap kayang kumain na paa ang ginagamit. Di ba? At hindi mo rin pwedeng sabihin na hindi kita kailangan paa. Gusto ko kamay lang. Hindi ka makapunta sa ibang lugar kung wala kang paa. So, kailangan natin ang isa't isa. Ang sabi pa nga ni Apostol Pablo, sa halip nga, yung mga bahagi ng katawan na sa tingin natin ay mahina, yun pa ang kailangan natin. So, ano ang ipinapakita dito ni Apostol Pablo? Na ang bawat bahagi ng katawan natin may malakas, may mahina, katawan na ay kailangan natin yan. When a part of the human body becomes independent in itself, kapag nagsarili, magkakaroon na ito ng problema. They have a serious problem. But in healthy human body, the various members, yung iba't ibang bahagi, the various members cooperate with each other and even compensate for each other when a crisis is occur. Bakit nagko-compensate yung bawat isa kapag merong crisis? Kita nyo na lang yung ating katawan. Ano ang pinaka malaking bahagi ng ating bahagi ng katawan? Diba?
So alam niya ng mga bata, ano ang pinakamalaking bahagi ng ating katawan? So, ang pinakamalaking bahagi ay ang ating skin. Di ba? Taas ng kamay ang umagri. O, ayan, tumaas si Ikay. Di ba? Skin. Kapag napadaiti tayo, yung ano ba sa ibang Tagalog, napadikit tayo sa isang mainit, yung pagkakadaiti na yan, pupunta yan sa ating mind. Kapag naramdaman niya na yan ay iuutos niya na ilayo mo yung kamay mo o ilayo mo yung buo mong katawan kasi maiinitan ka. Di ba? Kapag merong ganong mga pangyayari, ang buong katawan, okay, ay iniaalis niya sa aksidente ng dahil saan? Sa isang bahagi ng katawan. So, ibig sabihin, ang bawat bahagi ng ating katawan ay hindi pwedeng maging independent. Yung magsarili. Siya ay dependent. All parts are dependent to each other. Either they are weak, or they are strong, or they are strong, and then they are weak. Di ba? Lahat kailangan. Mahina ka man, kailangan ka ng malakas. Yung malakas, kailangan niya yung mahina. Actually, dun sa verse 23, nasabi doon, ang mga bahagi ng katawan na sa tingin natin ay walang karangalan, ay pinag-uukulan natin ng iba yung karangalan. At ang mga kahiyahiyang bahagi natin ang lalong pinararangalan. Masyadong malalim yung salin na ito. No? Doon sa verse 24, ang sabi roon na hindi naman kailangan ng mga bahagi nating higit na magaganda. Subalit, ang Diyos ang bumuo ng katawan sa paraang mabibigyan ng iba yung kapurihan ang bahaging may kakulangan. Napakaganda ng sinabi roon. Bakit binuo ng Diyos ang buong katawan na mayroong iba't ibang bahagi? Upang ipakita na ang bawat isa'y kailangan maging siya ay mahina, kailangan niya ang malakas, yung malakas kailangan niya yung mahina. At ang bawat isa'y nakadepende sa isa't isa. At kapag ito yung nangyari, ibig sabihin, lalago, mabubuhay, di ba? Ang isang iglesia na sama-samang gumagawa. Hindi sila nagpapaligsahan. Kasi alam nyo, yung paligsahan, yung competition, ay nagiging sanhi ng paghihiwa-hiwalay. Ayan ang problema sa Corinthians. Merong division. Why? Kasi, ang sabi roon, merong paligsahan. Sa church, walang paligsahan. Walang magaling, walang mahina. Lahat ay gumagawa ng pantay-pantay. Lahat ay mayroong bahagi. Lahat ay nakadepende sa isa't isa. Ang sabi, diversity leads to disunity when the members compete with one another. Kapag ang bawat bahagi, yung pagkakaiba, ay tumutungo saan? Sa hindi pagkakaisa. Kapag ang bawat bahagi o miyembro ay nakikipagpaligsahan sa isa't isa. But diversity leads to unity when the members care for one another. Kapag ito ay nagpakita ng pagpapahalaga sa bawat bahagi ng katawan. Ang tanong dito is, how do the members care for each other? Paano natin ipapakita yung ating pagkalinga sa bawat isa? Dali namang sagutin. Ang sabi roon, by each one functioning according to God's will. Kapag nag-function, ang bawat isa ayon sa kalooban ng Diyos and helping the members to function. Kaya nga,
tayo na malalakas, ang ginagawa natin ay palakasin ang mahihina. At yung mga mahihina, ang ginagawa nila ay nagpapaalala sila sa mga malalakas na huwag magmapuri. Di ba? So, kailangan nila ang isa't isa. Di ba? They promote unity through depending one another. Verse 26, kapag naghihirap ang isang bahagi, lahat ay naghihirap na kasama niya. O kapag ang isang bahagi ay pinararangalan, sama-samang natutuwa ang mga bahagi. Kapag merong paghihirap, yung iba, nakikisama. Diba? Kung meron namang bahagi na pinararangalan, yung ibang bahagi ay natutuwa. Sama-samang natutuwa kapag merong mga kabahagi ng katawan na pinararangalan. Tulad na lang pag sinabing, ganda ng mata mo. Di ba natutuwa ka? Dahil maganda ang mata mo. Kaya lang, tinatakpan mo yung tenga mo. Pero, alam mo, walang bahagi ng katawan na nilikha ng Diyos na hindi nagpapangsyon ng mabuti. Alam niyo, ang tao lang naman ang nagbibigay ng hindi magandang impression sa isang bahagi ng katawan. Lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti. Yan ang dapat nating ilagay sa ating isipan. At ang bawat bahagi ay nakadepende sa bawat isa. Hindi siya pwedeng magsarili. Dahil kung magsasarili siya, baka dumating yung panahon na ang church ay manghina. Alam niyo, sabi nga, kapag ang gatong sama-sama, maalab. Kapag ang mga gatong na yan, inihiwalay mo sa isa't isa, unti-unting mamamatay. So yan yung dahilan kung bakit mayroong pagkakaiba sa iba't ibang bahagi ng katawan o ng iglesia ng Diyos. So, pangatlo, what are the important facts about diversity in the body of Christ? Number one, diba, the important facts is because the body needs to functions if it is to live, to grow, and to serve. Number two, the body promotes unity as they discover their dependence on one another. Number three, diversity of members fulfill the will of God in the body. Yung pagkakaiba ng bawat bahagi ay natutupad yung kalooban ng Diyos dun sa katawan. Verse 27 to 30, lubusin na natin hanggang 31. Ang sabi roon, talatang 27, kayo nga ang katawan ni Kristo, at ang bawat isa ay bahagi nito. At ang Diyos ay naglagay sa iglesia, una ng mga apostol, ikalawa ng mga propeta, ikatlo ng mga guro, at ng mga himala, at mga kaloob ng pagpapagaling, mga pagtulong, mga kakayahan sa pamumuno, at iba't ibang uri ng wika. Lahat ba yung mga apostol? Lahat ba yung mga propeta? Lahat ba yung mga guro? Lahat ba yung mga manggagawa ng mga himala? Lahat ba yung may mga kaloob ng pagpapagaling? Lahat ba yung nagsasalita ng iba't ibang wika? Lahat ba yung nagpapaliwanag? Ngunit, pakamithiin ninyo ang mga mas dakilang kaloob. Mithiin ang pinakamas dakilang kaloob ng Diyos. So alam natin, diyan sa binasa natin, dun sa verse 27, hanggang dito sa verse 30, makikita natin na yung bawat isa na kabahagi ng katawan ni Jesus, ng Panginoong Jesus, ang iglesia, ay binigyan ng iba't ibang mga kaloob.
Ano-ano yung mga kaloob na yan? Ang sabi riyan, ang iba ay binigyan upang maging apostol. Pag sinabi nating apostol, hindi lamang yan na nagtuturo. They are learner, disciple. Pag sinabing disciple, you are a learner. But kung ikaw ay disciple, syempre, hindi ka lamang a learner, but a teacher. Katulad din ng propeta, nagtuturo. Di ba? Kaya, sa atin, mga kapatid, kung tayo ay mga disipulo ng Panginoon, tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos at nagtuturo. Kaya nga yung ikatlo, sabi ron, ang iba, mga guro, ang iba gumagawa ng himala, ang iba nagpapagaling, ang iba merong mga pagtulong, yung iba merong mga kakayahan sa pamumuno, at iba naman ay yung merong kakayahang magsalita sa ibang wika. Pero tingnan nyo yung dun sa verse 29, puro tanong. Lahat ba apostol? Lahat ba mga propeta? Lahat ba mga guro? Lahat ba mga manggagawa ng mga himala? Lahat ba may mga kaloob na nagpapagaling? Lahat ba yung nagsasalita ng iba't ibang wika? Lahat ba yung nagpapaliwanag? Ang ano rito, bakit tinatanong ni Apostol Pablo? Ano yung gusto niyang ipakita? Ang gusto niyang ipakita dito na ang Diyos merong perpektong plano. Hindi lahat ng bahagi ng katawan ay pare-pareho ng ginagawa. Merong iba't ibang bahagi na inilagay ng Diyos o yung ibinigay ng Diyos, yung iba't ibang mga kaloob upang, sabi roon, ay magkaroon ng pagkakaisa yung buong katawan na gumawa para maging buo, malusog ang katawan. Alam nyo, hindi lamang yung buong iglesia sa pangkalahatan, yung Universal Church, ang tinutukoy dito ni Apostol Pablo. Di ba? Ang tinutukoy dito ni Apostol Pablo ay yung local congregation. Di ba? Yung iglesia sa Corinto. Ang nakita niya rito, yung iglesia sa Corinto, hindi ito mga pipitsugin. Anong pipitsugin? Hindi ito mga mahinang mananampalataya. Ang iba rito, mga Greeks na believers, na kapag ang pinag-uusapan ay karunungan, mas nakahihigit sila. Yung mga Grego, kapag ang pinag-uusapan ay philosophy. Kaya nga, di ba, sino yung mga great philosophers natin? Nakilala nyo? Sino? Si Plato. Tama ba ang pronunciation? Si Plato o Plato? Si Plato. Sino pa isa? Yun, marami. Sino ang tinuruan ni Plato? Si Aristotle. So, yan, mga mahuhusay yan ang mga Griego. Itong mga believers sa Corinto ay merong mga special gift, mga bihasa na mga mananampalataya. Doon sa 1 Corinthians 1:4-7, sabi po roon sa Filipino Standard Version, Unang Korinto 1, talatang 4 hanggang 7, ang sabi roon, palagi akong nagpapasalamat sa aking Diyos tungkol sa inyo, dahil sa biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa pakikiugnay ninyo sa Kanya, ay pinayaman kayo sa lahat ng paraan, sa pananalita at bawat kaalaman, kung paanong pinagtibay sa inyo ang patotoo ni Kristo, kaya't hindi kayo nagkukulang sa anumang espiritual na kaloob, habang inyong inihintay na maipahayag ang ating Panginoong Hesukristo. So anong sabi niya doon sa verse 7? Hindi kayo nagkulang sa anumang espiritual na kaloob. So ibig sabihin, ano sila? Intact sila. Kumbaga, nandun na lahat
yung mga kaloob na ibinigay sa kanila ng Panginoon. Na kung saan, ito yung magiging dahilan upang sila ay maging malusog at malago bilang katawan ni Kristo. Kaya lang, kung pag-aaralan natin yung buong Korinto, na bagamat sila ay maraming kaloob, they are especially gifted. But, bakit merong division? Dahil hindi sila tumupad sa kalooban ng Diyos. Bagkus ang bawat isa ay nagnanais na makipagpaligsahan sa isa't isa. Kaya nga doon sa mga unang kapitulo ng unang Korinto, ang sabi, bakit sinasabi niyo ako kay Pablo? Bakit sinasabi niyo ako kay Apollos? Di ba pagpapakita yon ng pagkakahiwa-hiwalay, pagkakabahabahagi? Yun ay nagpapakita ng hindi pagtupad sa kalooban ng Diyos. Kasi kung tinutupad nila ang kalooban ng Diyos, gagamitin nila ang bawat kaloob na yon para mapalakas ang katawan ni Kristo. Para mapatatag ang katawan ni Kristo. Doon sa 2 Corinthians 8 verse 7, ikalawang Korinto, kapitulo 8, talatang 7, ang sabi ron, ngunit kung paanong kayo'y sumasagana sa lahat ng bagay, sa pananampalataya, sa pananalita, sa kaalaman, sa kasabikang tumulong, at sa inyong pag-ibig sa amin, sikapin din ninyo na kayo ay sumagana sa biyaya ng pagbibigay. Dito ipinakita ni Apostol Pablo na ang lahat ng kaloob na ibinigay ng Diyos ay hindi lamang para meron silang magawa, kundi ito ay ibinigay ng Diyos because they needed it. Kailangan nila. As a church, God gives to its congregation just the gifts it needs when they are needed. Dati noon, nung tayo ay nagpapasimula pa lamang sa gawain ng Panginoon, naalala nyo, kumakanta tayo saan? Sa pamamagitan ng karaoke. Sinasabayan natin. Kaya minsan napapatigil tayong kumakanta kapag merong dun sa karaoke, meron na nagsasalita. Diba? Pero ngayon, bakit meron tayong mga mahuhusay na mga kapatid na manunugtog? Kasi yan ay kaloob ng Diyos. To fulfill His will. Bakit meron tayong mga masisipag na mga kapatid na naglilinis sa loob ng church? Hindi natin pwedeng sabihin na yung paglilinis na yon ay hindi para kumbaga pagtupad sa kalooban ng Diyos. Alam niyo, kaya nga merong iba't ibang mga bahagi. Di ba? Hindi lahat, sabi ni Apostol Pablo, hindi lahat apostol. Meron ding mga tagapaglinis, kaya nga may mga deacons. Hindi lahat mga teacher, o meron ding mga learner. Hindi lahat ay nasa kanya yung mga kaloob. Lahat ay binigyan ng Diyos ng bawat bahagi at kaloob para saan? Para sa ikabubuti ng katawan ni Kristo. Mga kapatid, ano ang ating ginagampanan sa loob ng iglesia? Naniniwala ako na hindi aksidente na tayo ay naging kabahagi ng church. But tayong lahat ay dinala ng Diyos sa isang lugar. Dinala para maging iisa
na bagamat iisa, maraming iba't ibang mga gawain na ibinigay sa atin. Hindi kaya ng iisang tao ang gawain ng buong iglesia. Kailangan nating gumawa sa bawat isa. Kaya ang tanong, sabi ko nga kanina, ano ang aking magagawa para ang church na ito ay manatili? Ano ang aking magagawa upang ang church na ito ay lumago? Ano ang aking magagawa upang ang paglilingkod sa iglesyang ito ay magpatuloy? Mga kapatid, mayroon tayong bahagi sa loob ng katawan na ito ng Panginoong Hesus. Alamin lang natin kung ano yung gagawin natin. So, what are the important facts about diversity in the body of Christ? Why are there different members in the body of Christ? Number one, because the body needs to function if it is to live, to grow, and to serve. And it is because the body promotes unity as they discover their dependence on one another. Di ba? Na ipapakita yung pagkakaisa kung ating madidiscover na hindi pala tayo pwedeng gumawa ng nag-iisa. Tayo ay nakadepende sa bawat isa. And diversity of members fulfill the will of God in the body. Manalangin po tayo. Aming Diyos, marami pong salamat sapagkat patuloy mo pong ipinapakita sa amin ang aming bahagi sa loob ng iyong iglesia, Panginoon, na kami ay tinawag mo ng mayroong kadalihilanan, na kami ay tinawag mo upang magkaroon ng bahagi sa iyong katawan. Ito ang iyong iglesia. Tulungan mo po kami, Panginoon, na makita po namin ang aming gagawin, Panginoon. Yung role po namin, ipakita mo po sa amin upang sa gayon kami ay pagmulan upang ang iyong iglesia, Panginoon, ay magpatuloy, lumago, at maglingkod sa inyo. Sapagkat ang lahat ng ito, Panginoon, ay ginagawa po namin hindi para matanyag, Panginoon, kundi upang gawin ang iyong kalooban habang kami ay naririto sa mundo nito. Maraming salamat sa iyong mga salita. Tulungan po kami na sa pamamagitan ng mga katotohanan ito ay patuloy po kami maglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng iglesia na kung saan pinagkatiwala mo po sa amin. Maraming po salamat. Sa pangalan po namin ng Jesus. Amen. Ang Ama ay papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang, at ng tanang sa kalangitan. Amen. Manalangin tayo. Aming Diyos, maraming pong salamat sapagkat patuloy mo pong inihahayag sa amin na ang bawat isa ay mayroong bahagi na gawain na ibinibigay mo po sa amin, Panginoon, upang ang iyong iglesyang ito ay magpatuloy hindi lamang sa paglago, kundi sa paglilingkod sa inyo, Panginoon. Tulungan mo po kami, O Diyos, na ang lahat ng mga salita na ito, katotohanan na amin pong narinig, ay patuloy pong mahayag sa aming mga buhay. Naway patuloy kayong pagpalain at makamtan ang biyaya
ng ating Diyos Ama, ang pag-ibig ng Panginoong Hesus ang siyang maranasan ng bawat isa sa inyo, at ang paggabay at ngubay ng Banal na Espiritu ang siyang sumaating sa lahat ng pagkakataon. Amen. Amen.